Magandang umaga sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa umagang ito. At nandito ulit tayo sa isang lugar na tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos. Ang isang simbahan po ng Panginoon ay binibigyan po lang siya ng espiritual na mga tao upang turuan ang mga church na paano basahin ang salita ng Diyos at para magkaroon ng isang pananampalataya at pareho ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, ang isang simbahan po ng Panginoon ay binibigyan ng mga espiritual na tao upang ipahayag ang salita ng Diyos, upang kung kayo po ay magbasa ng salita ng Diyos, madali niyo po itong maintindihan sa tulong ng banal na Espiritu. At the same time, ito po ay binigay din para ang ating pananampalataya. Ang isang church ay pareho po ang ating pananampalataya at pareho ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, no? At dito po sa ating pong napag-usapan ng last week ay tinasabi po natin na mayroon pong changing of the guards. Ang ibig sabihin ng changing of the guards, nagpapalit po ng mga tao na ginagamit ang Panginoon sa kanyang pinapagawa sa atin, no? Alam po natin ang church ay ang trabaho po ng church ay ito po ay ginagamit ng Panginoon upang ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan na tayo po ay naliligtas lamang sa pamagitan ng grasya ng Panginoon, sa pamagitan ng aning pananampalataya kay Hesukristo. So sa umagang po ito ay gusto ko pong ibigyan ang pinaka-basic foundation ng ating pagtuturo. Unang-una po, ang ating pong kaligtasan ay lahat ng aspeto o lahat ng mga tao sa buong mundo, kung anumang century sila, simula kay Adam hanggang sa mabubuhay pa sa pagdating ni Jesus Christ, ay sila ay maliligtas sa grasya ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, either kay God, sa isang Misaya, at sa ating kapanahonan ngayon ay alam po natin na ang Misaya na yan ay si Jesus Christ. Pangalawa pong pundasyon ay ang Diyos po ay ibinibigay ang batas, no? Ang batas po ng Panginoon ay holy yan, hindi natin pwede ang baguhin. Yan ay pwedeng isinulat yan sa ating mga puso, not written in stones or tablets. At pwede rin yang isinulat sa tablets or stones sa kapanahonan ni Moses. At sa mga susunod na panahon ay isinulat din sa ating mga puso. At ngayon ay isinulat yan dito sa ating Biblia, no? Kaya binabasa natin yung the Ten Commandments, no? At napapansin niyo po, mayroon pong dalawang beses, yung technically dalawa, pero parang may tatlo talaga, pero dalawang beses isinulat ang Ten Commandments. Una po yung sa Exodus chapter 20, at yung binasa kanina natin ay sa Deuteronomy chapter 5, no? Alam po natin ang Exodus po ay sila po ay nagsimulang naglalakbay ang mga Israelites simulan ng kanilang pagkaalis doon sa kanilang pagkaalipin sa Egypt. Kasi ang mga Israelites po na pinili ng Diyos upang i-showcase po ang kanyang kadakilaan, ang kanyang paraan ng kaligtasan at kung sino siya, ay sila po ay nabihag ng mga Ehipto at naalipin for about 400 years. At when Moses was called to liberate them, ay ibinigay sa kanila ang Ten Commandments and other mga laws, including yung mga ceremonial laws and civil laws sa kanila doon sa Mount Sinai nung sila pa ay papasok, palabas pa lang sila sa Egypt at sila ay maglalakbay doon sa disyerto kasi sila po ay naparusahan ng Panginoon sa kanilang kasalanan na hindi sila nananampalataya at hindi sila naniwala kay God. Ang henerasyon po ni Moses, contemporary ni Moses ay umikot sila ng 40 years doon sa wilderness, no? At after that, meron na pong changing of the guards na mamamatay na po si Moses ay si Joshua, ngunit bago namatay si Moses ay inulit niya ang Deuteronomy.
kasi ibang henerasyon yan at sila ay papasok na doon sa promised land which is Canaan, no? Kaya makikita natin na doon sa ating binasa sa Deuteronomy ay iyan ay paghahanda sa kanila sa kanilang pagpasok talaga doon sa promised land, no? At ang preamble ng ng kanilang Ten Commandments ay remember me, I am the God who liberated you from your bondage from Egypt. So, yun ang pinakaano niya na tandaan nyo na ako ang Diyos na nag-liberate sa inyo sa inyong pagkaalipin sa mga Ehipto at kayo ay aking gagabayan at ito yung mga utos. Kung sino mang sumunod sa mga utos ng maayos, pagpapalain ko at kung sino mang hindi sumunod ay itatakwil ko o i-curse ko siya, no? Ang ating pong title sa ating sermon ngayon ay From the Changing of the Guard to the Changing of the Setup and System. Alam po natin nung last week ay nagsasabi tayo ng physical changing of the guards kasi umalis na po si Jesus Christ and gumamit siya ng mga tao, yung kanyang mga disciples, particularly the 12 apostles, 11 plus 1 na si Matthias, na ginamit niya upang ipahayag ang salita ng Diyos simula sa Jerusalem, sa all Judea, sa Samaria at sa to the pinakamalayong dulo ng mundo, to the end of the earth. No, yung end niyan is meaning yung area, hindi yung may dulo ng mundo. Ibig sabihin, to lahat ng kasulok-sulukan ng mundo, to the ends of the earth, or to the end of the earth. Ngayon ay gumamit siya ng mga tao doon kasi siya ay umalis at pinadala niya ang kanyang banal na espiritu. So yun ang ating topic nung last time. Gumamit siya ng mga tao, particularly the 12 apostles, sa power ng banal na espiritu upang ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan na tayo ay makasalanan, kailangan natin ang ating pananampalataya kay Jesucristo na siya ang tagapagligtas sa atin, no? Pero sa umagang ito ay gusto kong bibigyan ng din kung ano yung ginawa ni Jesus Christ after siyang umakyat sa langit. Kasi ito din po ay ang konteksto nito ay mayroong sistema. Mayroong sistema na sinusunod ang mga Israelites kasi ang kwento doon ay more of the Israelites. Mayroong sistemang sinusunod ang mga Israelites sa kanilang pananampalataya, sa kanilang kaparaanan kung paano mapawalang sala, kung paano ma-atone yung kasalanan, kung paano makakalapit ang tao sa Panginoon, meron silang mga sistema. At dito po ay ipinakita ni Jesus Christ na after those systems, after those setup, ako na ngayon ang inyong new system, yung naka-built-in talaga yung new system kay Jesus Christ. So, titingnan natin ang biblical history kasi mayroon pong tinatawag na biblical theology, no? Ang biblical theology ay susundan mo lang yung mga nakasulat sa Bible kung paano po ginawa ang pagpakilala. Usually pinapakilala po ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao kasi ang Diyos ay transcendent. Ang ibig sabihin ng transcendent, napakataas niya, iba siya, holy siya. Tayo ay mga mabababa tayo. Katulad nga ng isang illustration na narinig ko sa ating isang elder, na narinig din niya na parang paano mo maintindihan kung hindi ka katulad ng isang ganong klaseng creature. Halimbawa, ang example niya doon ay tao at saka mga langgam, no? Ang mga langgam ay mapapahamak sila. Sila ay lalakad, hindi nila alam, mapapunta sila doon sa matubig na lugar o may mga asido doon, mamamatay sila. At maski ano sigaw natin na bilang tao doon sa mga langgam, ay hindi maintindihan ng langgam yun. Kailangan gumamit muna siya ng isang langgam doon na magsasalita doon sa mga langgam. Yung langgam na isa na yon ay maski paano niya tuturuan yon, hindi maintindihan yon. Kaya yung tao, nari ako, nagiging langgam ako upang ipaliwanag ko sa mga tao.
So ang Diyos ay gumagamit siya ng iba't ibang kaparaanan. At according to biblical theology, sa unang panahon ay gumamit siya ng altar. At ito po ay yung altar, yung kay Noah. Ang unang beses na sinabi yung altar, yung kay Noah. Nung nakalambas siya sa ark, at nagtayo siya ng altar. Pero doon din sa si Abel at sa Cain, ay nagawa din sila ng altar, only hindi sinabi talaga yung altar na word, but they offered a sacrifice to God, no? Yun ang simula ng altar. At nagtayo din si Abraham ng altar, nagtayo si Isaac ng altar, nagtayo si Jacob ng altar. Doon sila nag-o-offer ng kanilang mga sacrifice para sila makalapit sa God. Ngunit sa kapanahunan ni Moses ay sinabi sa kanya na ilagay mo yung altar na yan sa isang lugar. Kasi kung saan-saan na yan nakalagay yung mga altar, kaya before kasi kay Moses ay iba't iba kung saan sila naglalagay ng altar. So nag-designate ang God ng tabernakulo, at nandoon yung tinatawag na sanctuary, yung meeting, no, yung nagmi-meet yung God at saka yung tao doon, no? At nandoon yung Ark of the Covenant na nag-hover yung Spirit, Holy Spirit, na doon sila tinatagpo ng Panginoon. So nag-evolve po yung paglalagay nila, altar, naging tabernacle, nandoon na yung altar sa tabernacle. At kapanahonan ni David at saka ni Solomon, nagiging na sila, templo na sila. At doon sila nag-worship sa temple, kasi pinasok din yung Ark of the Covenant doon sa temple. At doon na sila nag-offer ng kanilang mga sacrifices, na mga tupa, mga baka, kung anong ino-offer nila. At mayroon silang priest, mayroon silang pari. Ang pari nila doon, that is a Jew na mga pari yan. Ang trabaho ng pari, para ilapit sila sa Panginoon, ina-atone sila or ilapit sila sa Panginoon. So yun yung setup ng kapanahunan ng mga Israelites, pero nasira yung kanilang templo at nagka-problema na sila kung paano gagawin yon. At buti na lang, na-revive din, pinagbibigyan sila ng Panginoon, na-revive after 70 years yung kanilang unang templo. At at the time of Jesus Christ, ay yun na yung in-improve na yung second temple of Herod. So, at the time of Jesus Christ, mayroon pa ring templo, no? Yung second temple period, at doon po sila nag-aalay ng mga sacrifices. Kaya nandoon yung mga Pariseo at mga priest ng kapanahunan ni Jesus Christ na nag-alay ng kanilang mga sacrifice, kasi old system pa sila. Ngayon, ang title nga, The Changing of the Guard, kasi this is the different of the changing of the guard last week, kasi tao yon. Jesus Christ went up, ascended on heaven, nag-set up siya ng mga tao, yung 12 na apostles, then with the power of the Holy Spirit to spread the gospel. But this time, we will look at theologically, kasi hindi naman siguro lahat, hindi natin maalis yung ating mga lumang pag-iisip, lumang paradigm, like, paano ba tayo magsasacrifice? Paano ba tayo lalapit ngayon sa Panginoon? Hindi nyo ba natanong yan sa sarili nyo? Paano ba tayo maglalapit sa Panginoon? Kailangan ko ba ng pastor? Kailangan ko ba ng ministers? Kailangan ko pang pari para ako malapit? Kaya minsan natatawa ako, Pastor, pag-pray mo ako. Siyempre, pag-pray din, kasi ang isip lang din nila ay parang mas makapangyarihan ito. Hindi nila alam na pare-pareho lang tayo, no? Even doon sa mga tennis group ko, dapat pag-pray mo. Pati yung nagluluto ng pagkain, pag-pray daw, kasi ang konsepto ay mabibless ako, no? At minsan ako ay nagugulat na, pastor yan, maamin sa akin. Sabi ko, hindi ako, Kasi ang konsepto natin,
Akala natin, nandoon pa yung old system na mas malakas itong isa. Kailangan ko magpadrino nito para makalapit ako sa Panginoon mabilis. Diba? Huwag niyong i-deny yan. Mayroon pa rin kayong ganung pag-iisip. No? Na, kaya nga inaalis natin yung pag-iisip para alam niyo kung paano kayo lalakad papunta sa Panginoon. Ngayon, kailangan pa ba nating pumunta sa templo? Kailangan pa ba nating magkatay ng mga tupa? At pupunta, ulan ng templo ngayon. So, anong gagawin natin? At ano yung sistema? Ano yung sistema ng paglapit natin sa Panginoon? So, napakahabang introduction para magbigay sa iyo ng kabuhan kung ano talagang pag-uusapan natin. So, babasahin natin ang ating foundation na mga words. Babasahin ko lang yung Hebrews chapter 1 to 6 lang. Kasi ito lang yung ating bibigyan, pero idudugtong natin yung sa The New Covenant. Bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 8, verse 1 to 6. At ito ay New King James Version in English. No? Now, this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore, it is necessary that this one also have something to offer. For if he were on earth, he would not be a priest, since there are priests who offer the gifts according to the law, who serve the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he is about to make the tabernacle. For he said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of the better covenant, which was established on better promises. Let us pray. Panginoon naming Diyos na aming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na mayroon kaming Biblia at binigyan mo kami ng pagkakataon na makarinig na iyong mga salita upang maintindihan talaga namin ang iyong kabutihan sa aming mga puso, kung paano mo kami niligtas, at kung paano paraanan ng kaligtasan upang ma-share din po namin sa mga hindi pa po nakalam nito. I-bless mo ang church na to, Lord, upang maintindihan ang mga salita mo, Lord. At gabayan mo rin ako, Lord, sa pagpapahayag ng iyong masalita. Ito, Lord, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay bahatiin po natin sa tatlong puntos. Unang-una po ay, number 1 point is, we have a new priesthood. Mayroon na ng bagong kaparian, no? We have a new priesthood, no? Number 2 ay we have a new setup. Mayroon ng bagong setup, no? At number 3 ay we have a new system at titingnan natin yung the new covenant, particularly the new covenant. So unang-una po, kailangan natin na maintindihan ang buong pag-i-introduce ng God sa kanyang kaparaanan kung paano po ma-atone ang mga tao, no? Ang atonement po ay mapawalang sala, pero sa kasi yan sa Hebrews ay kapara, which covering of the sins. Kaya parang nagtutugma din yung Hebrews na kino-cover lang nila ng sins, kino-cover lang ng kanilang sistema ang mga kasalanan, hindi talaga naalis yan, ano? Kasi sabi nga sa Hebrews na the blood of the bulls and goats cannot forgive or cannot erase the sins of the world without Jesus Christ dying on the cross. So sina Moses, sina Abraham, sina Joshua, hindi sila maliligtas kung hindi dumating si Jesus Christ at hindi na-fulfill ni Jesus Christ ang kanyang mission dito. Kailangan pa rin ma-fulfill ni Jesus Christ. Retroactive yon. Walang exempted doon. Kaya nga ang ating pananampalataya, all the people in all the stages of history ay
We are saved by grace of God through our faith in God or in a Messiah or particularly in our case, Jesus Christ. Kasi si Abraham nga, sabi sa 15 verse 6, Abraham believed God and it was accounted for him as righteousness. At inulit yan sa Romans 4 na ginamit ni Paul na si Abraham ay nag-believe sa God, no? And it was accounted for him as righteousness. Ibig sabihin, ibinilang na matuwid si Abraham because of his faith on God. And in our case, yung Messiah at Jesus Christ talaga. And we believe that sa ating first statement of faith, the Bible, the Scripture, the Word of God is our sole authority. Total, ibig sabihin ng total, lahat ng aspeto ng Bible ay ating i-consider final and the sole authority of our doctrine of faith, no? Doctrine and ating mga gagawin. So, hindi tayo naniniwala na ang Old Testament ay para lamang sa mga Hebrews kasi sa mga Jews at para lang sa mga kapanahonan nila. And we do not believe that the Jews are saved by following the law. They are saved by the grace of God through their faith in the Messiah or the Lord Jesus Christ. So dito ay kailangan ni maintindihan kasi anong pinagsasabi dito ng Hebrew writer, no? At inexplain nga niya ito sa chapter 7 na si Jesus Christ ay the new priest, the highly priest. Bakit po high priest? Kasi kung magbabasa tayo ng Bible sa Old Testament, ang templo po ay mayroon silang mga priest, mga pari. Huwag niyo isipin yung mga pari natin ngayon kasi iba yung mga pari ngayon, iba yung mga pari nung kapanahonan na yun. Mayroon silang mga pari. At ang mga pari ay under sila ng Levitical priesthood. Under sila sa lahi ni Levi, isang anak ni Jacob o ni Israel. At doon sa kay Levi, mayroon po sila doon na si Moses o kaya yung kapatid ni Moses na si Aaron. Kaya technically speaking, si Levi at saka si Aaron, pareho lang yan, nag-narrow lang down doon kay Aaron, no? Kaya mayroong Aaronic priesthood or Levitical priesthood. Yung mga pari na to ay sila yung nagmamanage ng templo kasi ang kapanahonan nila, kung ikaw ay may kasalanan o mga kailangan mong gawin na mag-sacrifice, magdadala ka ng tupa doon sa templo. Ibibigay mo ngayon, ikaw magigilit noon o ano man, tapos ibibigay mo doon sa pari at yung pari ang magsusunog niyan kung anong mga paraan yan, may mga kaparaanan yan na paano yan gagawin. No? Hindi na natin didetalyehin kasi mahaba yan. Pero yun, araw-araw yun, maraming namamatay na mga tupa sa templo. Maraming mga dugo na nabuhos doon. But once a year, mayroong tinatawag na Yom Kippur. Yom is day, Kippur is atonement. Mayroong isang araw na yung high priest, isa lang ang high priest sa bawat stage na isang kapanahonan, isa lang ang high priest. Yung high priest na yan, papasok siya doon sa kabanal-banalan. Kasi ang sanctuary po, mayroon silang parang ground, tapos yung place of holy, then a place of holy of holy. Doon yung Ark of the Covenant, doon papasok yung high priest. At magdadala siya ng dugo doon, ng baka, para ilagay niya doon, para sa kanyang kasalanan. Ulitin ko, kasi ang pari na yon ay tao yan, makasalanan. Kasi all persons have sinned, as sin and fall short of the glory of God. Yung pari na yan, magdadala siya ng dugo doon sa Holy of Holies, i-sprinkle niya doon para sa kanya at para sa buong bayan ng Israel. At yun ay yung Kippur, atonement na yan, Yom Kippur. But that is, mag-i-expire yung niyan, mag-i-expire yan. Ulitin ulit niyan next year. Yun ang purpose dito. Ngayon, sabi, si Jesus Christ ay mayroon siyang new priest siya. He is not in the order of Levitical Levi. Hindi siya sa lahi ni Levi kasi si Jesus Christ ay lahi yan ni Judah. Judah and David,
hindi siya pwedeng mag-priest according to the Levitical priesthood. Kailangan mayroon dong Melchizedek, the priesthood of the new Melchizedek. Ang point doon sa chapter 7 ay mas mataas yung si Melchizedek kasi even Abraham nagbow sa kanya, nagbigay nga ng tithes at sabi nga, kung si Abraham nga nagbigay ng doon, nagumalang doon sa kay Melchizedek, si Levi ay anak lang ni Abraham yan. So ibig sabihin, even the Levitical priesthood is under the the uh, the isang priesthood, Melchizedek priesthood. So yun ang doon. Sabi ni dito, the main point is we have a high priest. Mayroon tayong bagong high priest. Sinong bagong high priest natin? Jesus Christ, who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heavens. Not who is it? Not made of man, no? Minister of the sanctuary. Yung sanctuary kasi yan, meeting place yan. Sanctuary ang tawag nila doon. And true tabernacle, no? Ang tabernacle ay ano yan, parang doon talaga dinisign yan. Specific yan. Malinaw dito, not which the Lord erected, no? Yung God ang nagtayo, hindi man. So ibig sabihin, si Jesus Christ, nung natapos na niya ang kanyang ginawa dito sa mundong ito, anong ginawa niya dito? Namatay siya para sa atin, nabuhos ang kanyang dugo at yung another aspeto ay sinunod niya lahat ng mga laws, di ba? Para our righteousness. Ngayon, ang high priest doon, kailangan niya mag-offer ng tupa, no? Ngayon, ito si Jesus Christ, hindi ito parang dito sa lupa. Totoo itong ginawa niya. Nandun siya sa langit, sa totoong throne of God, sa totoong throne of God, at nagsakripisyo siya ng sarili niyang Paschal Lamb. Kaya nga si Jesus Christ, ang kordero ng Diyos na nagpawalang sala ng kasalanan ng sanlibutan. Ulitin ko, kasi hindi nyo makita kung anong importansya ni Jesus Christ. Ang old system, meron silang pari. Yung high priest na yan ay nagsasakripisyo doon sa templo. At yung templo na yan ay gawa lang ng tao yan. Ngayon, si Jesus Christ ay pumunta doon sa totoong templo, sa throne of grace, nagsacrifice, siya yung high priest at siya yung sacrifice, siya yung tupa. Ngayon, tingnan natin, for every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifice. Therefore, it is necessary that this one who also have something to offer. Sinong one yan? Si Jesus Christ. For if he were on earth, he would not be a priest since there are priests to offer the gifts according to the law. So, kung nandito pa siya, hindi siya pwede kasi magdodouble ang trabaho niya at hindi pa nandun pa yung priesthood ng mga Levitical priesthood, no? Who serve the copy and shadow of the heavenly things. Bakit shadow? Ito malinaw to mga kapatid, makinig kayo dito. Ang pag-utos kay Moses sa paggawa ng tabernakulo, hindi lang basta, Moses, magawa ka ng tabernacle dyan. Bahala ka na kung anong design. Hindi yan. Mayroon pang binibless na si Bezalel, isang matalino, binigyan ng wisdom, no? Sa 35 ng Exodus na binigyan talaga siya ng wisdom kung paano gagawin yung mga templo na yung tabernacle na yan, pati Ark of the Covenant. Very precise ang pagkasulat dyan kung paano gagawin yung tabernacle. Hindi yan basta-basta ginawa na, sige, gawa na to, 10 by hindi, specific yan. At mayroon nga dinagdag dito na who served the copy and shadow of the heavenly things as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, say that you make all things according to the pattern shown you on the mountain, doon sa Mount Sinai. So, ibig sabihin, yung nauna na yung throne doon sa heaven, ginawang replika.
ni Bezalel at saka ni Moses para magawa yon. So, kailangan nating maintindihan na hindi basta-basta yan. Kasi mayroon pong lumalabas, inutusan po si Bezalel o si Moses na gumawa ng kerubin. Kasi ang kerubin daw ay pareho daw yan sa mga images na ginawa natin. Kasi ang mga nila, gumawa din, inutos din ang gumawa ng mga images, ng mga hindi images, yung icon talaga na kerubin. Kasi doon sa Ark of the Covenant, mayroong dalawang kerubin doon, no? At minsan maguguluhan tayo kasi yung dalawang kerubin doon sa Ark of the Covenant nakaharap, pero doon sa templo nakaganon, naka side by side, pero that's beside the point. Pero ang point doon, hindi ka na mainutusan na gumawa ng images or icons. Iba yung kasi this is the exact replica, kasi tinuturuan nga ang mga tao kung paano pumunta doon sa heavenly places. So yung pagkagawa ni Bezalel doon, yun, very specific yun. Binigyan siya ng wisdom talaga, may mga assistant siya na gumawa ng mga tabernacle noon, yung na yan, yung mga Ark of the Covenant, kung ano man ang nandoon. Pati paggawa ng oil, hindi ka basta-basta gagawa ng oil doon. Hindi ka basta-bastang, may oil dyan, Baguio oil. Hindi pwede yan. Kailangan niyang mayroon niyang process. Kaya nga yung isang history nung na-under sila ng Greek at mayroong milagro doon na yung kanilang oil doon ay ang isip nila, estimate nila, 1 day lang. Hindi naman sila makagawa ng oil in 1 day. So, natakot sila na yung oil doon sa lampara, sa minora ay matubos. Nag-abot yan ng 8 days. Kaya nga, yung mga Israelites ngayon, they are celebrating Hanukkah, the Festival of Lights. Kasi miracle sa kanila yan, na yung lamp na yan ay nag-survive ng 8 days na umilaw. Ang estimate nila 1 day lang before they can produce siguro another oil. But ang point ko dito ay, hindi basta-bastang gagawa. No? Sa ating mga buhay, mga kapatid, ang Diyos ay hindi niyan basta-bastang, basta manampalataya ka na lang. Kailangan niya siyang gumamit kung sino mga taong gagamitin niya na ipapaliwanag sa iyo ang salita ng Diyos. Minsan tayo, pareho lang yan. Hindi yan pareho. Dapat makinig kayo ng mabuti kung pareho yung tinuturo ng mga pastor kasi hindi yan pareho. Eksakto dapat ang pagtuturo yan, precise and concise and accurate. Kasi kung magkakamali tayo dito, pareho lang yun. Yung Jesus nyo, pareho lang sa amin Jesus. Hindi po totoo yan. Kasi yung Jesus nyo ay tao. Ang Jesus namin ay Diyos. Ang Jesus namin ay siya yung aming highly priest at wala na yung set up doon ng mga tabernacle and temple. So sabi dito, for he said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. But now, he has obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also a mediator of a better covenant which was established on better promises. So kanina, pinapakita natin na changing of the guard from the Levitical priesthood, from the Levitical mga pari, to a new high Christ. Malinaw mga Levitical priesthood na yan, wala na yung mga priest na yan kasi dinestroy na nga ni Jesus Christ yung sistema na yan eh. Sabi niya, yung nakita niyo ba yung yung templo na yan, pinagmamayabang ng mga apostolos niya. Kita mo, gano'n pa kagandang templo, 'di ba? Kumikinang, pag nakikita mo sa bandang masisilaw ka sa gold na mga napakagandang building, no? Sabi ni Jesus Christ, walang isang bato diyan na nakapatong sa isang bato. Ibig sabihin, I will destroy the setup of the Judaism. Wala nang dapat templo, wala nang tabernacle. Kasi ang gustong sabihin ni Jesus Christ, woman, you will neither
worship in this mountain or in the temple. Sabi na sa Samaritan woman, di ba? Kasi sabi ng Samaritan woman, sabi ng aming mga ninuno ay dito kami mag-worship sa mountain, sa Samaria. At sabi naman ng mga Hudyo, doon kami mag-worship sa templo sa Jerusalem. Sabi ni Jesus Christ, there will come a time that you will worship me, the God in spirit and in truth, and no more in this mountain or in the temple. Yun ang point ni Jesus Christ. And sinabi na sa Levitical priesthood, paano kayo, mga priest kayo? Anong gagawin nyo? Wala na kayong temple, saan kayo mag-alay? So, useless na kayo. Kaya yung mga Sadduceo, nawala sila kasi sila yung mga under doon sa magmamanage ng temple. Inawasak na yung temple. So mga Pariseo na lang ang para nag-exist, gumagawa sila ng mga synagogue. 'Yon. Ang point dito ay nasira na yung wala nang magsasacrifice. Wala nang magsasacrifice. Ngayon, sabi niya, different ang person, no? Hindi na lumang mga priest, si Jesus Christ ang priest natin. Hindi na tayo sa setup, hindi na tayo pupunta sa Jerusalem para ng templo doon kasi wala na 'yon. So, saan na lang tayo magpupunta? Doon na tayo magpupunta sa ating sarili kasi nga sabi sa Romans 12:1, ang ating sacrifice ngayon ay self-sacrifice. Hindi na tayo magdadala ng tupa. Ang dadalhin natin, yung sarili natin. Sabi sa Romans 12, sabi dito. Sabi sa Romans 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ang ibig sabihin doon, hindi na tayo magdala ng tupa. Ang ating isa-sacrifice, ang ating sarili. Ang ating sarili. Kailangan nating isa-sacrifice ang ating sarili. But, yun yung parang paraan natin kung paano tayo mag-worship sa Panginoon. But, it cannot address pa rin kung paano tayo maliligtas kasi ang ating kaligtasan ay nandoon kay Jesus Christ. So, ano ngayon yung bagong system? Dito, maraming nagkakalituhan dito. Kaya nga I tried to sermon yung mga covenant. Brother Carlo, hindi na namin abot yung covenant. Abutin nyo. Kasi kailangan nyo maintindihan, ano ba yung covenant na yan? Brother Carlo, wag na yan. Basta may covenant na, ayos na yan. Hindi nga, dapat maintindihan nyo kasi pinadala ko sa inyo para ipaintindi nyo sa inyo ito. Ang covenant ay kailangan natin maintindihan na mayroong mga covenants. Tayong mga tao, mayroon tayong covenants. Pag nag-asawa tayo, nagpipirmahan tayo doon, di ba? Covenant yan, kasunduan yan. Pag mayroon tayong mga projects, kailangan natin ng covenant. Minsan nga, mag-usap lang tayo, mag-meeting tayo bukas. Covenant na yan. Hindi ka dumating, magagalit na. Mag-outing tayo bukas. No? Covenant yan. Kailangan nating sundin yan. May mga covenants tayo. We are the people of covenants. But this covenant is very kasi mayroon pong tinatawag na the covenant of redemption. This is a covenant prepared beforehand, doon sa taas yan, the covenant of the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, kung paano tayo i-redeem. Si God the Father ang magpaplano kung paano tayo, kung sino ang pipiliin niya, no? Sino ang maliligtas, no? At si Jesus Christ ay bababa doon, ililigtas niya yan. Siya yung mag-accomplish ng ating salvation. At ang Holy Spirit ay mag-apply sa ating salvation sa atin. So, malalim man yan, kasulat yan sa Bible. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, wala naman yan. Kailangan natin maintindihan na may mga truths. We should be biblical. Wala yan. Hindi yan aabot sa aking pag-isip. Bakit ganun? Kailangan natin maintindihan kasi mayroong mga truths na God is sovereign in dispensing the grace of salvation to us, but we have also the human responsibility to repent from our sins. So, tayo minsan ay mayabang tayo sa God. Wala yan kasi hindi yan naabot sa aking pag-iisip.
dapat laliman na natin ang ating pag-isip na nakasulat yan sa Bible. Mayroong covenant of redemption kung paano tayo liligtas. At bumababa yan sa the covenants of grace and the covenants of works. Ngayon, ito yung pinipaliwanag dito kasi tayo po ay sanay tayo sa covenants of works. In fact, makipagpatayan tayong hindi. Ako'y maliligtas sa aking pagtatrabaho. Sige, ayos ka. Ang sabi ng God, sabi ng 3:10 ng Galatians, curse is everyone who cannot follow all the things written on the law, no? Ang ibig sabihin, no, it's either you produce or not, for as many as the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So, mayroon akong instructor sa college. Ang subject namin, electricity. Pag nag-take ka ng exam doon, it's either 100% or 0. Bakit naman ganun, sir, ang paraan mo? Sabi niya, it's either makuryente ka o hindi ka makuryente. It's either sasabog yung bahay mo o hindi sasabog yan. Ganun ang principle niya. So, you must be correct or not correct. Kaya nga, dapat malinaw na malinaw sa amin. Pag i-switch namin yung ano na yan, tatakutin kami niya. Sigurado ba kayo, tama yung schematic diagram nyo? Tama yung pagka-connect nyo ng mga wires? Sige, babayaran nyo yung mga sasabog ng mga motors. So, kami, kailangan namin pag-aralan yon. Pag i-switch namin yon, pag hindi umayos yun, 0. Pag umayos, 100%. Ganon yung God. It's either you are righteous or you are not righteous. Kasi mayabang tayo, sabi natin, nasunod ko ang line na commandments. Isa lang naman ang commandments na hindi ko nasunod. Sabi ng James 2:10, kung hindi mo masusunod, kung magkamali ka sa isang commandment, ay para ka nang nagkamali. James 2:10, ang sabi ng James 2:10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is also guilty of all. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. So sabi ni Jesus Christ, thou shalt not bear false witness of your neighbors. Kung sinabi mo, panirang puri, ay maski nasunod mo yung ibang mga commandments, hindi mo na nasunod. Huwag mong pagnanasahan ang asawa ng kapitbahay mo, yung mga TV, yung mga cellphone, ano pang mga ano na huwag mong wala lang cellphone doon sa ating binasa. Pero ibig sabihin mga asno yon, mga ganon. Kasi wala pa namang ano doon. Pero ang point doon, huwag mong pagnanasahan ang mga ari-arian ng iyong kapitbahay. Asno man yan, slave man na lalaki, or kung ano man, asawa ng iyong kapitbahay, huwag mong pagnanasahan. Ang sa atin ngayon, huwag mong pagnanasahan yung malaking smart TV ng kapatid mo o yung magarang kotse ng ano. Tendency natin, pag nakikita na ng magarang kotse, sana wala siya, sa akin na lang yun. Magkasala na tayo. So, ganun yon. Sabi, it's either you will be, kaya nga, sabi ni Jesus Christ, covenant, hindi nyo nasunod. So sabi dito, kasi ang covenant dito na pinag-usapan, yung covenants of works, particularly the covenants of Moses na binigay doon sa Mount Sinai at doon din sa Deuteronomy. Sabi, for if the first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ibig sabihin nito, before the foundation of the earth, it was given already planned for the Israel and of Judah, the showcase of God to the people, and it was extended to us. Kasi sinulat ni Jeremiah yan sa 31:31 at sinulat niya ni Ezekiel sa 36:26 ng kanilang libro at sinulat na ng Hebrew writer dito sa Hebrews 8 and Hebrews 10. Ibig sabihin, yung New Covenant na yan, hindi pa natin na iisip yan kasi tayo siguro nung bata tayo, maligtas ako sa pamagitan ng aking pagsunod sa mga batas.
sa aking pagsunod sa mga buti. Hindi ko sinasabing mali yan, pero hindi yan nakakaabot sa standard ng God. Kasi ang nakakaabot lamang sa standard na God, si Jesus Christ. Kaya nga bumaba si Jesus Christ dito. Kung hindi tayo naniniwala na si Jesus Christ ang makakaligtas sa atin, tingnan na lang natin. Bakit pinadala si Jesus Christ dito sa lupa? Sagot. Rhetorical question, okay, sumagot. Ibig sabihin, kasi hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ibig sabihin, kailangan mayroong isang gumawa ng ating kaligtasan. We are all saved by works. Sabi nga Narcissus Sproul, we are all saved by works. Yung nga lang, yung works ni Jesus Christ ang nakakasave sa atin. No? We are all be judged by the works. Pero, hindi natin nagawa. Kaya nga, substitutionary atonement, substitutionary performance, si Jesus Christ ang gagawa ng ating kaligtasan. Para kung if we believe on Him, His righteousness, ang kanyang katuwiran na may bigay sa atin. Yun ang purpose ng the new covenant. Sabi ni, behold the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them on the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is, verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Ang ibig sabihin nito, kasi mayroong mga controversial dito hindi ko na palalimin kasi baka lalong hindi nyo maintindihan. Mayroong mga naglalaban dito. Yung mga laws na i-write sa ating mga puso ay laws ng ng God yan. Kasi ang laws ng God, hindi natin makita yung exact talaga ng laws ng God Mali nga yung interpretation ng mga Israelites sa laws nila. Kasi sabi nga ni Jesus doon sa Sermon on the Mount sa Matthew 5, ang sabi niya, narinig nyo ba na kung kayo ay akala nyo lang na kung kayo ay mga ngalunya, akala nyo lang doon na sa mga hindi nyo asawa. Pero sabi ni Jesus Christ, kung tumingin kayo sa inyong mga babae, no? Ano ba yun dito? Sa Matthew, 5:27. Sabi dito, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery, no? But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ is the law yan Maski hindi pa nga nakasulat sa huwag mo nga hanapin doon sa Old Testament. Pag sinulat ni Jesus Christ yan, yun na yung interpretation ni Jesus Christ sa law. Ang interpretation ng mga Israelites, akala nila ang pangalo niya ay huwag ka lang makipag-api doon sa hindi mo asawa. Kasi yun ang utos ni Moses Pero ang sabi ni Jesus Christ, hindi ganon ang interpretation. Ako ang tamang interpretation. Huwag na tayong makipag-debate kasi merong iba, hindi naman nakasulat yan sa Bible. Pag sinabi ni Jesus Christ, si Jesus Christ ang law, pag sinabi ni Jesus Christ, ito yung interpretation, huwag na tayong kukontra kay Jesus Christ kasi yun nga siya yung law siya yung magbabaliwanag sa atin. Hindi natin kayang abutin yung law ng banal na Diyos. Hindi natin inaalis yung law na yan kasi the law is holy. Kasi yun ang misang interpretation misang misinterpretation Sabi nila, wala na yung law kasi inabolis na. Hindi po. Hindi po inabolis yung law. Kasi ang law ay hindi inabolis. Ang covenant ang medyo inaayos, no? Tutuloy ko lang dito, no? I will put my laws, verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their heart and in their mind and write them in their heart, no? And I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbors, and none of them his brothers, saying, know the Lord, for I shall know me from the last of them to the greatest of them. Itong number 11,
Hindi ito ordinary Bible study daw. Na, hindi na ako magba-Bible study. Hindi siya. The Lord itself will put the laws in our mind, and we will understand talaga Jesus Christ and His law. Na hindi na namamangha na lang tayo sa mga ating paningin kay God kasi napakataas ang kanyang law na hindi natin maabot but we're trying to follow it, no? Follow it, no? Ito yung ano doon kasi ang ibang footnote kasi dito. Ang tinuturo diyan sa church na yan o ano, by grace na lang daw sila, hindi na daw sila susunod sa law. Mali po 'yon. Mali po 'yon, Mali po 'yon. Sasabihin ko na itataya ko ng aking sarili dito na hindi ko kayo sinasabihan na huwag niyo isunod ang law. Kailangan yung sundin ang law, pero hindi yan ang nakakaligtas sa iyo. Naka-built in na yan sa inyo because you are a new creation. Binabago na tayo. We have to follow the law, but hindi nga natin masunod yan and help asking God for guidance na masunod natin yan. By all means, follow the law, but it cannot save by following the law. Ganon yon. Sabi dito, kasi ito yung ang ibig sabihin nito. Lahat na kayo, and I pray na lahat na tayo dito ay makakaintindi tayo na ito lang ang kaparaanan ng ating kaligtasan. Marami tayong mga world views. Marami tayong mga world views kayo, marami kayong mga pananaw. Pwede kayong kumontra sa aking sinasabi, pero hindi kayo pwedeng kumontra sa Panginoon na you are saved by grace of God through your faith in the Lord Jesus Christ. Kasi kung ano man ang inyong gagawin, maski anong relihiyon, Islam, Buddhism, Hinduism, Baptist, Katoliko, kung hindi kayo bubuksan ng Panginoon, hindi kayo ma-regenerate, you cannot understand. Maski mag-Bible study tayo ng buong araw dito, hindi nyo maintindihan. Kaya nga sabi, none of you shall teach his neighbor and none his brother, says the Lord, know the Lord, for I shall know me from the least of them to the greatest of them. Lahat tayo dito. Huwag kayong malito o huwag kayong si Brother Carlo lang, Pastor Carlo, kung ano mang minister yan na nakakaintindi. Lahat tayo makakaintindi dapat na tayo ay iniligtas ng banal na ni Jesus Christ sa ating kasalanan. Ngayon, tatapusin ko lang ito. For I will be merciful to their unrighteousness, no? Kasi God is merciful. If we believe on the Lord Jesus Christ, He will be merciful. Under sins, under lawless deeds, I will remember no more. Ganon ka galing ang New Covenant. And that He says, a New Covenant, He has made the first obsolete. Now, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Ito ay, ang ano dito, the covenant is, parang nandoon yan, napapalitan niya ng New Covenant. Dapat mangingibabaw ang New Covenant. But the law was not abolished. Yung law, hindi siya ay nabolish kasi intrinsic yan, built-in yung law na yan. Maski anong galaw-galaw natin, maski anong sulat dito natin sa dito, hindi mawawala ang law sa atin. Hindi mawawala yan. Maski anong dyan, the law is built-in yan sa God eh. Kung ikaw ay nakay God, hindi ka pwedeng hindi sumunod sa law. Kailangan mong sumunod sa law. At ang law na yan ay ipapaliwanag sa iyo. Mas malalim pa yan sa Ten Commandments na law na yan kasi lalaliman ng ating pag-iisip sa Panginoon. Ngayon, bilang pagtatapos po dito, kasi kailangan nating maintindihan bilang isang church, kasi mayroong pinapagawa sa atin, no? Mayroong pinapagawa sa atin. Kailangan natin madig yung ating foundation. Dapat malinaw sa atin na we are all, si Jesus Christ ang high priest natin. Tayo ay mga priest na tayo, no? Yung royal priesthood tayo according to Peter. Ngayon, hindi na natin kailangan ng priest. Hindi na natin kailangan ng priest. Hindi niyo na kailangan ng pastor o minister na lalapit sa iyo sa Panginoon. Ang trabaho naming mga pastors, magpapaliwanag. Pero hindi kami ang nakakalapit sa inyo. Kanya-kanyang lapit tayo. Yung mga asawa, hindi rin yung pwedeng ilapit yung inyong asawa
Kanyang lapit yan. Kaya nga sabi, the house of David and the wife of David, lalapit yan. Yung mga bata, kanya-kanyang lapit din yan. Mga bata, hindi kayo pwedeng nandito. Anyway, nandun ako sa Masters Black Christian Church. Siguro, Christian na ako. Hindi po pwede yan. Examine yourselves whether you are in the faith. Do you know that Jesus Christ is in you? Dapat alam natin na si Jesus Christ na sa atin. We have to examine ourselves. Ngayon, marami kasi mga word views ngayon. Marami man mga nainis nga ako dyan sa mga nagtitiktok eh. Kasi ang kanilang mga apologetics, kanilang pagdidepensa sa kanilang mga relihiyon, mga bata, hindi naman magmamayabang, pero parang ganun ba talaga pagdidepensa ang apologetics kasi dinidepensahan mo yung pananampalataya mo. Napakababaw ng pagdidepensa, pero ang daming nadadala. Ang daming nadadala because of lack of knowledge. Kailangan laliman natin ang ating pundasyon. Laliman natin ang ating pundasyon. Kasi madadala tayo kung hindi malalim ang ating pundasyon. Ang ating pundasyon ay si Jesus Christ. Regardless kung ano mang relihiyon yan, ang pundasyon natin ay si Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, maski anong tumbling-tumbling nyo doon, hindi yan makakaligtas. Jesus Christ is the only way. Pangalawa, the setup is different na. Huwag kayong maniwala na kung sasali kayo sa simbahan na yon, maliligtas kayo. Sabi pa nga, magbigay kayo ng $1,000 para kayo pagpapalain. Lukuhan yan. Siguraduhin ko na yan, baski tataya ko pa yung na kung sasabi ang church na sumama kayo sa amin at maliligtas kayo, at yung ibang church ay hindi maliligtas, taya na natin ang hindi po ang kaligtasan ay nasa loob ng isang building, nasa isang grupo, ang ating pananampalataya ay nandoon kay Jesus Christ. Ngayon, dapat maniwala tayo na mayroon ng new covenant. Then that new covenant is the reflection of the redemption covenant na pinababa sa atin yan. Mahirap mang maintindihan yung covenant na yan. Kasi kung kaming mga kaming mga nagsasalita na nagkukunyari na rin theologians na rin. Ibig sabihin, malilito ka kasi ngayon mayroon ng dispensationalism, covenant theology. Tapos nakita ko, mayroon bang the new covenant theology? Nalito ang mga tao. Akala ko ba covenantal tayo? Akala ko ba naniwala tayo sa new covenant? Tapos yung the new covenant theology, isang tao lang pala, isang grupo na nagpapaliwanag na wala na yung law. No? So, sa dami ng mga terminology na mga nag-aaral, ay nalilito na. And we are trying to explain it to you by kung ano man ang kaya naming i-explain sa inyo, para hindi kayo malilito. Parang budol-budol din yan eh. Ha? Dapat i-explain man lang namin na ganito yan, may mga budol-budol diyan. At huwag kayong pumasok diyan kasi sigurado. Ang point dito, we have a new priesthood. Si Jesus Christ ang ating high priest. And we are all priests. Kaya niyong pumunta sa Panginoon. Kaya nga sabi doon sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace. Yung pinuntahan ni Jesus, throne of grace yan, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. If you need help, lumapit kayo sa throne of grace kasi nandoon na yon si Jesus Christ, nakaupo na yan doon. Kailangan natin lumapit kay Jesus Christ. Pangalawa, ang ating priesthood, si Jesus Christ. Ang ating high priest, sino? Jesus Christ. Tapos na yan. Ginawa na niya once and for all ang sacrifice niya. At nandun siya nakaupo sa kanan ng Ama. Ngayon, pwede tayong lumapit doon. Lumapit kayo doon. Pangalawa, hindi na ang setup. Hindi na yung, ang setup ng church ngayon, for ano lang ito, for illumination, for teaching lang ito. Hindi may magic dito. Baka naniwala kayo may magic dito na pag dito kayo palagi, maging banal kayo. Pwede rin kung nag-illuminate yung glory ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na pupunta kayo sa isang church ay doon na ang glory at doon kayo man. Pangalawa, dapat maniwala kayo na our salvation is by grace, through faith,
in the Lord Jesus Christ. That is the new covenant na ginawa na ng God before the foundation of the world, and we have to believe. And we have to thank na tayo po ay pinili ng God, nandito tayo nakarinig, at tayo po ay dapat tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Sa hindi pa po nakakaunawa, and I hope na maunawaan na by the help of the Holy Spirit, na kung mayroon pa po tayong hindi naintindihan, na tayo po ay dapat magsisi sa kasalanan, dapat tayong maniwala kay Jesus Christ. Kailangan doble yan. Two truths yan. You have the sovereign of God, pinili kayo, but you have to repent from your sins and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Malito man kayo, ang banal na Espiritu ay hindi nalito at hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa inyo. At sabi nga, the calling and gifts, the gifts and calling of God is irrevocable. Hindi po nagbabago yan. Tunay na tunay yan. And if you are saved from end to end hanggang dulo. At lahat ng ginawa ni Jesus Christ na nag-prepare ng mga crown natin doon sa room ay sigurado yan sa ating kaligtasan. Church, believe on the Lord Jesus Christ. Itaya na natin ang ating sarili kay Jesus Christ kasi siya lamang ang ating pag-asa sa temporal life at sa ating spiritual life. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us all stand up and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami Lord ay naniniwala na mayroon ka pong mga sinasabi sa amin na dapat naming paniwalaan at salamat din po Lord na mayroon kaming Biblia na aming binabasa at patuloy na pinapanalangin Lord na hindi lamang mag-depend tuwing Sunday sa pag-aalam ng inyong mga salita, kundi mag-aral din po ng sarili upang maintindihan namin na ang mga naririnig namin at tinuturo dito ay talagang biblical at ayon sa iyong katuruan. I-bless mo ang church na to Lord, ganun din po sa akin na hindi ako magkamali sa pagtuturo sa kanila Lord. Salamat mo Lord at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.